Masayang araw po mga ka-PL. Balikan lang po natin ang matagal na po nating katanungan at ipinagtataka nating lahat mga kababayan. Bakit itong si Governor Pambari 4 ay tinalikuran ang pagiging DDS at ngayon dumidikit na sa mga bangag. Ito ho ang video niya mga kababayan, panoorin po natin. Siya na po mismo ang umamin dito sa video na ito mga kababayan na parang oportunista po ang datingan. Bakit? Kung hindi dahil kay Tatay Digong. Hindi ito mananalo eh. Itinaas ni Tatay Digong ang kamay niya at humiling si Tatay sa taga Cebu na, Cebu, iboto natin ito, si Pambari 4. Ayun, ibinoto ng Cebu. Kasi parang Davao City din ang Cebu. Naniniwala yan kay Tatay Digong. At solid DDS. Ngayon nasa pwesto na, si Pam, nakadikit na sa mga bangag. Wala na sa kailangan kay Tatay Digong eh. Iiwan niya na. Mas may kailangan sa kanya. Ang mga bangag, dinikitan niya na naman. So ano ibig sabihin nun mga kababayan? Oportunista nga. Di po ba? Eto ang video. Panoorin na po natin. Ay, usap wala lang usap tayo politika. Kaya ang politika, eleksyon. Guman sa eleksyon, trabaho na tayo. Nakita ko mo sa social media, yun sa ko pag kuso-kuso sa akong mga kauban sa una, yung mga DDS, kay tungod, dili ko magpakita o suporta kanila. Pasensya na lang yun kung kinsa may mga DDS diri. Pero ang akong kasing-kasing, ang akong panguna-huna, ang iuna na ko ang Cebu. Pro Cebu ko. Pro people. O na importante na ito karon. So, ang kami diri, naningkamot yun, na unsay akong matabang sa mga mayor, unsay akong mahatag, ako yung trabahoon umayo. Kung akong kontraho ng administrasyon, hawak nila ang kaban ng bayan. Unsay mahitabo na ito sa Cebu, wala tayo makuha na tabang. Kaya ang kinahanglan kay tagtabang, especially dito sa earthquake. Naglabi na sa diri sa South, no? Kinahanglan tagtabang sa ato ang national government. So, it is of vital importance na kita harmonious atong relationship nila. In the same manner nga kami, harmonious at amo ang pagkauban dito sa Kapitolyo. Og swerte kaay mo kay inyong mayor, purti yun. Og si Vice Mayor nalimot din akong sulti. Save the best for last. Taga-Kapitolyo man ni si Vice Mayor Orby. Naapli dito sa Kapitolyo with me, Mayor Alan Sad, og si Board Calderon, Board Stanley. Magkaisa daw po, sabi niya, magkaisa tayo. Wala munang politika. Kaya ka nga dumikit sa mga Marcos, namumulitika ka, mabira. At inamin niya po, mga kababayan, di po ba? Dahil sa pondo. Ayan. Ang kailangan niya ngayon kay Marcos, pondo. Kaya ang politika niya ngayon, sa palagay ko lang, kahit sinasabi niyang hindi siya namumulitika, dumidikit siya sa mga Marcos para sa pondo. Ang politika niya ngayon nasa mga bangag, mga kababayan, para sa pondo. Bakit ng Davao City? Nagawa naman kahit walang pondo na kasing laki ng inaasahan mo Pambari 4. Siyempre, mga kababayan, ganun talaga. Kapag ka nakadikit ka sa admin, mas lalakihan nila ang pondo. Hindi naman mawawalan ng pondo. Ang bawat munisipalidad, bibigyan at bibigyan niya ng nasyonal. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Pero etong si Pam, mga kababayan, talagang naghahangad siya ng mas malaking pondo. Kaya siya nakadikit ngayon sa mga bangag. Pro Cebu daw siya. Napaka tanga mo naman kung sabihin mong pro Davao ka, governor ka ng Cebu. Natural. Ito naman ate, inuuto mo pa yung mga taga Cebu. Natural yan, pro Cebu ka. Dating mayor dyan, si Rama,
Naging alkalde din sa Cebu. Bakit nanindigan po na manatili hanggang DDS hanggang sa ngayon? Ayun nga lang pinag-initan. Pero, ang mga DDS sa Cebu, handa ulit siyang iboto sa susunod na halalan. Ikaw, sa ganyang prinsipyo mo, ate, sa palagay mo, mananalo ka pa sa susunod na eleksyon? Sa palagay ko, hindi na. Iiwan ka na ng mga DDS. Ito na ang una't huli mong pagiging gobernador ng Cebu. Diyan ka nagkamali. Pwede ka naman sanang manatili kang DDS. Manahimik ka lang. Huwag ka lang dumikit sa bangag. Kung magkano lang ang pondong ilalaan sa inyo, yun ang pagkasahin ninyo. Kung sakasakali man na magkaroon ng lindol, uli, huwag naman, bagyo, huwag naman sana, hindi naman tatalikod ang bangag eh. Ang nasyonal, hindi tatalikod, tutulong at tutulong yan sa inyo. Baka, meron kang hinahanap o hinihingi bukod pa sa pondong sinasabi mo. Ano kaya yun, madam? Baka totoo ang hinala ng maraming DDS na ikaw di umano ay naghahangad ng maleta. Di umano lang naman yun. Kwento-kwento lang naman yun. Gaano ba katotoo yun, madam? Sana masagot po ninyo at marami nag-aantay sa sagot ninyo ng mga DDS. Kasi pinaghihinalaan na po kayo ngayon na kayo daw ay naghahangad di umano, di umano ng maleta. Sana hindi totoo yan. No? Sana walang katotohanan ang paratang ng maraming DDS sa'yo na kasama ka di umano sa maleta gang. Madam, sana pondo nga lang ang habol mo. At karapatan mo naman yan na maghangad ka ng mas malaking pondo para sa mga taga Cebu. Kasi di umano, ayon sa'yo, mahal mo ang mga taga Cebu. Ang tanong, minamahal ka pa ba ng mga taga Cebu ngayon? Lalong-lalo na ng mga ng mga DDS Cebu. Makinig ka sa sigaw ng mga taga Cebu, madam. Baka eto na ang huling paghawak mo ng pwesto. Kasi wala kang prinsipyo, wala kang paninindigan. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Etong mga sinabi ni Senator Chis Escudero na para sa akin, mga kababayan, naghuhugas kamay na etong mama. Lalo na parang nakikita na ho natin sa kanya na parang ayaw niyang ma-impeach si Inday Sara. Unang-una, ang nakita at napansin ho natin, yung sinabi niya na dapat two-third ang boboto para ma-convict si VP Inday Sara. Two-third, 16 senator. 13 lang sila ngayon na majority. Isa yun Isa yun sa mga nakita natin dahilan Kaya, dahil doon sa mga sinabi niya na yun, nabago po ang hinala o spekulasyon ng ating mga kababayan o ng mga DDS na noon nasabi natin, delikado si Inday, mai-impeach. Pero dahil doon sa sinabi na yon ni Chis Escudero, nabuhayan tayo ng loob. 16 ang boboto para ma-convict si VP Inday Sara. Ito pa, dinagdagan niya pa po, mga kababayan, ng mga kapirasong pahayag. Mas lalo na mas lalo nakikita na po natin ang tagumpay, mga kababayan. Ito, basahin ko. Hindi ko ginusto to. Nilinaw ni dating Senate President Chis Escudero na hindi niya hiniling o hinanap ang maging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Hindi niya hinanap, hindi niya ginusto, hindi niya hiniling
sa taga-majority, o sige, lilipat ako sa inyo, pero ako gawin ninyong presiding officer. Walang ganun, ha? Hindi niya hinanap, mga kababayan. Sa madaling salita, para sa akin, sa pagkakaintindi ko, naguhugas kamay na nga itong mama. O, ako ginawa ninyong presiding officer, paiiralin ko ang tamang rules ng Senado. Hugas kamay na itong mama sa mga kasamahan niyang taga-majority, mga kababayan. O ayon kay Escudero, ang kanyang pagkakapili ay alinsunod sa rules ng Senado at napagbotohan ng mga senador kung saan nag-abstain din siya. O kita nyo na, sa pagiging presiding officer niya, nag-abstain siya. Hindi niya ibinoto yung kanyang sarili na maging presiding officer. So kung ano man ang magiging kinalabasan ng impeachment trial kay BP Inday Sara, kung hindi man ma-impeach si BP Inday Sara, ito na po ang sinabi niya, hindi ko to ginusto. Sinusunod ko lang ang rules. Kayo ang bumoto sa akin, nag-abstain nga ako eh. Ha? Nag-abstain ako na maging presiding officer, pero pinilit nyo ha? Na maging presiding officer ako. O, yan ang rules. Sinusunod ko lang. Ha? Hindi mai-impeach si Inday. Kayo may kagustuhan yan. Parang ganun ang datingan, mga kababayan. O, ito pa. Hindi ko ginusto to. Hindi ko hiningi ito. Hindi ko hinanap to. Pero hindi ko rin tatalikuran ang iniatas na responsibilidad sa akin na tulungan ang Senado at impeachment court, mga kababayan. Dagdag, matatandaang kinwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagpili kay Escudero bilang presiding officer. May nakabinbin din sa Korte Suprema na petisyong kumikwestiyon sa naturang pagpili na inihain ng ilang abogado na sumusuporta kay Vice President Duterte. Ayaw po ng ilang abogado na maging presiding officer itong si Chis Escudero nung pinili siya ng majority kasi akala nila nako, delikado si Inday Sara, matutuluyan talaga. Dapat magpetisyon tayo sa Korte Suprema na wag si Escudero ang piliing maging presiding officer. Eh hindi pa po ngayon nagagalaw ang baso doon sa petisyon na yon, mga kababayan. Kumbaga, ang nangyari mas nakabuti pa nga ang pananahimik o hindi paggalaw ng Korte Suprema dito sa petisyon na ito na wag maging presiding officer si Chis Escudero. Kasi kita niyo naman sa mga nangyayari ngayon, parang naguhugas kamay na si Escudero na ngayon pa lang na kung sakasakaling hindi ma-impeach si Inday Sara at susundin talaga ni Escudero ang 2/3 votes para sa conviction kay BP Inday Sara, wala siyang kinalaman, kundi sinusunod niya lang ang rules ng Senado. Nakikita ko na po, mga kababayan, ang tagumpay natin. O palagay ko lang, hindi po talaga mai-impeach si Inday Sara. Kung noon nasabi ko na, naku, delikado tayo dyan, merong bendalo, minamind condition na nila tayo sa bendalo. Ngayon, nakikita ko po sa mga sinasabi ni Chis Escudero, sa mga galawan niya, na hindi mai-impeach si BP Inday Sara dahil sa susundin lang ni Escudero ang rules ng Senado, mga kababayan. Palakpakan. Iyakan na ang mga bangag. Ito na yung sinasabi nila na kapag ka hindi na-impeach si BP Inday Sara, tapos na ang boxing, magiging presidente na siya sa 2028. Kaya nga naman yung ating pangalawang Pangulo ngayon pa lang nagdodoble ingat na rin siya.
maaaring nakikita niya na rin na malabo talaga siyang ma-impeach at magiging presidente pa siya sa 2028. Di ba? Doble ingat siya. Kahit yung mga lawyer niya, iniingatan niya na huwag makakain ng pampa LBA. Kaya magdadala sila ng sarili nilang catering sa Senado. Yun ang kakainin nila. Hindi sila makikihalo doon sa sariling catering ng Senado. Mahirap na baka pinag-jogging doon yung mga, yung mga ipis o di magtae sila habang nagko-cross-examine. O tama naman yun. Magdala sila ng sarili nilang pagkain. Mahirap na magtiwala. Sindikato ang kalaban. Dapat, kung sindikato ang kalaban, sindikato din ang galawan. O, di ba? Dapat maging wise din. Tama yung ginagawa ni BP Sara na nagdodoble ingat siya. Kasi magiging presidente pa siya. Lagot kayong lahat. Lagot kayong lahat. Pag si Inday na ang maging presidente, nako, lahat ng mga kawatan, mapaparusahan na. Ayos! So hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.